May hawak ang daddy ni Claire na baril na siyang nakadikit sa noo niya ngayon. Nakaramdam siya ng kaunting takot. May pinag-usapan tayo, Juan Miguel. Madiing anas ng daddy ni Claire habang masamang nakatingin sa kanya. Inangat niya mga braso niya. I know, but can you put down your gun? Ayoko, hindi mo ako pwedeng utusan. Kung anong gusto ko, gagawin ko at hindi mo ako mapipigilan. Sigaw nito. Franco, ibaba mo ng baril mo. You can talk to him without pointing him the gun. It's clear, mother. Hindi umimik si Juan Miguel. Nakipagkatitigan siya sa ama ni Claire. Kalaunan ay binaba nitong baril at kinuwilyuhan siya. Nanlisik ang mga mata nito sa kanya at kitang-kita niyang galit doon. Hinayaan lang ni Juan Miguel ito. Bakit mo kailangan gawin yon sa anak ko? Pasigaw nitong tanong saka sinuntok siya sa mukha. Dahil sa lakas, natumba siya. Ngunit hindi pa ito tumigil. Muli siya nitong kinuwilyuhan, inangat ang katawan at sinuntok ang mukha. Sa ikalawang pagkakataon, bakit mo siya kailangan paiyakin ha? Ginagawa ba ako, Juan Miguel? Tarantado kang lalaki ka. Papatayin kita. At sunod-sunod na siya nitong pinagsusuntok sa mukha. Bawat paglapat ng kamao nito sa mukha niya ay ang paglabas ng mahihinang daing mula sa kanyang lalamunan. Na mapagod ito'y binitawan siya nito dahilan para mapahiga na naman siya sa sahig. Sunod-sunod na umiling si Juan Miguel at marahang tumayo. Hindi niya alintan ang sakit na ibinigay nito. Nagpakawala siya ng marahas na hangin sa bibig saka nagsalita. Hayaan niyo akong magpaliwanag. Magpapaliwanag po ako sa inyo. Paliwanag? Ginagago mo ba ako ha? Ganyan ang tao kapag may nagawang mali. Magpapaliwanag kahit ang totoo sadyang ginusto naman nangyari. Nag-usap tayo, gago ka. Nangako ka na mamahalin mo ang anak ko. Hindi mo siya lulukuhin. Pero ano tong ginawa mo ha? You fucking cheated. Ginawa mong tanga ang anak ko. Binuntis mo siya tapos lulukuhin mo lang? Gago ka talaga, Juan Miguel. Nang akmang susugurin siya nito, pero mabilis pa sa 4:00 na napigilan ito ng asawa. Tama na, Franco. Alam kong mali ako pero hindi ko po ginusto ang nangyari, sir. Mahal ko ang anak niyo at hindi ako mangangako kung hindi ko naman gagawin. Mahal na mahal ko ang anak niyo po. Inaya ko siyang magpakasal dahil ganun ko siya kamahal. I swear, hindi ko po ginusto ang nangyari. Asante seduce me. At nangyayari yun sa hindi pa kami ni Claire. Forgive me po, sir. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo kung gaano ko kamahal ang anak niyo. Just give me a second chance to love her again. Dahil papatunayan ko ang kailangan patunayan. Litanya niya. Second chance? Hindi uso sa akin yan, Juan Miguel. Hindi na kayo bata para sa second chance na yan. Malinaw sa mga utak namin na niloko mo ang anak ko. Papalampasin ko ito, Juan Miguel. Hindi kita gagantihan pero mangako ka na hindi mo na lalapitan ang anak ko. Simula ngayon. At oo, tama ka nang iniisip. Inaalisan na kita ng karapatang lapitan ang anak ko. Nalaki ang mga mata ni Juan Miguel. What? No, sir. Mahal ko si Claire. Ikakasal na po kami at may anak po kami. Walang magaganap na kasal at tungkol sa anak nyo. Kaya naming alagaan yon kahit wala ka. Mamili ka. Mag-aaway tayo o lalayo ka na lang para sa anak ko. You don't deserve like her. Sinasayang lang niya ang oras niya sa'yo. No, hindi po ako papayag. Matutuloy ang kasal at aalagaan ko po ang sarili kong anak. Binatukan siya nito. Pag sinabi kong hindi, makakarating ito sa ama mo, Juan Miguel. Matapos noon, hinila na nito ang asawa at lumabas na ng bahay niya. Naikuyom niya ang mga palad dahil sa galit. Nagsisigaw siya sa kalaunan at nagwala. Dinagdagan pa niya ang kalat at nagwala. Hindi siya papayag sa gusto nito. Matutuloy ang kasal at kikilalanin pa siya mismo ng anak niya. Hindi siya papayag. Ano pong ginawa niyo kay Juan Miguel, Dad? Tanong ni Claire nang makarating siya sa kusina. Nandun ang mami at daddy niya at abala ang mga ito sa pagkain ng umagahan. Sandali siyang tinitigan ng dalawa bago magsalita ang daddy niyang halatang galit dahil sa emosyon nito ngayon.
I talked to him. Matigas na sagot ng daddy niya. She heaved a deep sigh and walked towards to them. Umupo siya sa pwesto niya habang nakatingin sa daddy niya. Dad, you don't need to do that. Hayaan niyo na po ang lalaking yun. Nagloko siya, bakit kailangan pong kausapin niyo po? Hindi niyo na po dapat siya pinuntahan kagabi dahil hindi niya deserve ang atensyon niyo. We're already done at ako na po mismo ang nagtapos ng relasyon namin. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Claire? Bahagyang tumaas ang boses ng daddy niya. Yang mga mata mo namumugto. Sa tingin mo, hahayaan ko lang ang ginawa ng lalaking yun sa'yo. Nagloko siya, Claire. Nangako siya sa amin ng mami mo na hindi siya magluloko. Pero ano tong ginawa niya? Sinaktan ka niya, anak. Tama ka, Dad. Sinaktan niya ako pero ang akin lang. Huwag na nating pagtuunan ng pansin si Juan Miguel. Tapos na po ang lahat. Ang gusto ko lang ay maging tahimik ang buhay ko ngayon. Hindi ako pwedeng magpaka-stress, Dad. Kailangan kong maging malusog para sa anak ko. Anya niya. Tama ang anak mo, Franco. Hayaan mo na lang si Juan Miguel na makarma sa ginawa niya sa anak natin. Ang kailangan natin pagtuunan ng pansin ay ang anak natin. Lalo pat buntis siya. Singit ng mami niya. Katahimikan lang ang gusto ni Claire ngayon. Ayaw na niya ng gulo katulad ng nangyari noon. Papalipasin niya ang ginawa ni Juan Miguel sa kanya, pero hindi mawawala sa puso niya na sinaktan siya nito at habang buhay niya yung itatatak sa utak niya. Fine, hindi ko napapansinin ang ginawa ni Juan Miguel sa'yo. Tapos na ito. Pero ito ang tandaan mo, anak. Kapag nilapitan ka ng gagong yun, sabihin mo sa akin. Sinabi ko sa kanya na huwag ka nang lalapitan. Ayaw kong magkalapit pa ulit kayo, anak. Nagsisisi tuloy ako na pumayag akong maging kayo. Hindi ko naman alam na ito pala mangyayari. Remember my words, Claire. Wag na wag mong hayaang lapitan ka ni Juan Miguel. Kahit magmakaawa siya sa iyo. At huwag kang magpapaawa kahit gamitin niya ang anak niyo. Oo, may karapatan siya dahil siya ang ama. Pero hindi siya bagay na maging isang ama dahil sa ginawa niya sa iyo. Tutulungan ka namin sa pagpapalaki sa anak mo. Basta mangako ka lang, kahit anong mangyari, hindi ka na makikipagbalikan kay Juan Miguel. Promise me, Claire. Without even thinking, Claire spoke. Promise, hindi na po ako makikipagbalikan kay Juan Miguel. Ngumiti ang daddy niya. That's good to know. You don't deserve like him. You deserve someone who will love you forever. Unlike Juan Miguel, he's a little piece of shit in our lives. Hindi na nagawang sumagot ni Claire at kumain na lang siya. Pero sa gitna ng pagkain, bigla niyang naalala yung kagabi. Naalala niya na pumunta pala rito si Charles dahil alam nito ang kalagayan niya. At sinabi pa nito na may kontak sila ng daddy niya. It is possible. Maikling panahon lang nakilala ng daddy niya si Charles dahil katulad din ito ni Juan Miguel. Nagloko rin ito. Hindi siya nakatulog kagabi dahil sa kakaisip noon. How did it happen? Dad, can I ask? What is that, anak? Tungkol po ito kay Charles. Bakit niyo po sinabi sa kanya? Ang kalagayan ko, bakit niyo po siya kinakausap? Hindi ba't galit din kayo sa kanya? How? How, Dad? I'm confused. Nagkatitigan ang mag-asawa, kalaunan ay bumalik ang tingin ng dalawa sa kanya. Nagpakawala ng marahas na hininga ang daddy niya saka nagsalita. Huwag mong isipin na muling mangyayari yung nangyari noon. Oo, aminin ko, I force you to love Bernard, but past is past. Okay? Charles, talk to me. Gusto niyang magkaayos lang kayo at gusto kanyang tulungan. At first, I didn't agree because I still mad at him for what he had done to you. Pero nagmamakawa siya, anak. Don't worry, hanggang magkaibigan lang kayo. No, Dad. No. Matigas niyang sabi sa kawala sa sariling napatayo sa kinaupuan. Hindi niyo na sana kinausap si Charles. Galit na galit pa rin ako sa kanya, Dad. I'm sorry, but I don't like your decision. Again, it feels like kung anong nangyari noon, mangyayari ulit ngayon. I don't need his help, Dad. I could stand by my own. Matapos magsalita ay pagalit siyang umalis ng kusina. Tinawag pa siya ng daddy niya, pero hindi niya pinansin ito. Nawala na siya ng ganang kumain, kaya naman bumalik na lang siya sa kwarto niya.
Galit na naman siya sa daddy niya. Napakababaw nito. Bakit kailangan pang hayaan si Charles na tulungan siya? She could help herself. Kung hindi niya kaya, magsasabi siya. Unti-unti na nga niyang kinakalimutan si Juan Miguel, kaya hindi niya kailangan si Charles. Napaiyak muli si Claire na mga sandaling yun. Pero kalaunan ay natigilan siya nang biglang may magring ang cellphone niya. Nagtataka niyang kinuha yun at tiningnan ang caller. Numero yun lang yun. Kahapon pa yun tawag ng tawag sa kanya. Sunod-sunod siyang napailing at bumuntong hininga sa kasinagot ang tawag. Thanks God, you answered my call, may prometida. Hindi niya alam kung bakit hindi siya nagulat nang mapagsino ang tumatawag. It's Juan Miguel. We're already done, Juan Miguel. Kalimutan mo na lang nangyari sa atin. Pagsawaan mo na si Asante. Total at ganyan ka naman. Please, Claire, talk to me and let me explain. Gusto mo akong makinig sa peke mong explanation? Don't make me stupid, Juan Miguel. Ginawa mo na nga akong tanga. Tapos ngayon, gagawin mo pa ulit akong tanga. Could you stop? Hindi ka ba nakakaintindi? Natapos na tayo. Mahirap bang isaksak yun sa utak? Change me and love someone else. Hindi ko kaya, Claire. Mahal kita. Natawa siya pero ang totoo ay sunod-sunod nang tumulang luha sa mga mata niya. Hindi mo kaya? Hindi mo ako kayang palitan? Bakit? Ako lang bang babae sa mundo? Ha? Kaya mo akong palitan pero ayaw mo lang. Why don't you choose Asante? Nag-enjoy ka naman sa kanya. Diba? Mahal pa kita at yun ang totoo. Hindi na kita mahal at yun ang totoo. Kalimutan mo na lang ako, Juan Miguel. Kalimutan na lang natin ang isa't isa. Matapos noon ay pinatay niya ng tawag. Ibinaba niya ang cellphone sa kama, saka tumayo at nagtungo sa balkonahe. Tinuyo niya ang mukha at pinakatitigan ang kapaligiran. Simula ngayon, hindi na siya makikipag-communicate kay Juan Miguel. Iyong pag-uusap nila kanina, huli na yun. Claire, natigilan na lang siya nang marinig yun. Ibinaba niya ang tingin at mula sa labas, nakita niya si Charles kumakaway sa kanya habang nakangiti. Inirapan niya ito at tumalikod para harapin ito. Kahit kailan talaga, hindi mawawala ang pagiging makulit ng lalaking yun. Ano bang ginagawa mo rito, Charles? Hindi ba pa enough yung sinasabi ko kagabi? I don't need your sympathy or whatever. Galit niyang saad nang mapuntahan ito. Hindi yata nakaramdam si Charles. Ngumiti ito at namulsa pa. Kalmado itong nakatingin sa kanya hanggang sa magsalita ito. Are you okay? Huwag kang mahiyang magsabi sa akin dahil nandito lang ako para tulungan ka. Huwag kang mag-alala. Wala yung kapalit. Ang gusto ko lang ay magkaayos tayo. Gusto ko ring maging magkaibigan tayo, Claire. Huwag mo nang isipin yung sinabi ko kahapon. Hanggang kaibigan lang talagang nasa isip ko ngayon. Hindi alam ni Claire kung matatawa ba siya o hindi sa sinasabi ni Charles. It seems like parang naghahabol siya rito. Kailanman ay hindi siya nag-assume. Pelingero si Charles. Kahit anuman ang mangyari, hindi niya hayaang magkalapit silang dalawa. Hindi niya rin hayaan na maging magkaibigan sila. Kung ano silang ngayon, hanggang doon na lang at hindi na lalampas. Umalis ka na, Charles. Hindi kita kailangan at hindi ko kailangan ang tulong mo. Nakatiin niyang sabi habang masamang nakatingin sa lalaki. Matigas talagang puso mo, Claire. Sadya, bakit ko naman hayaang tulungan ako ng lalaking nanloko rin sa akin? You are a cheater too, Charles. I already changed. Claire, I already changed. Yan ang totoo. Nagbago na ako at hayaan mong ayusin ko kung ano tayo. What? Anong aayusin natin? Wala, Charles. Stop assuming. I already forget you at ayan sanang itatak mo sa utak mo. Isa pang punta mo rito dahil hindi na ako mag-alinlangan tumawag ng pulis at ipapakaladkad ka. Wala kang mapapala sa akin, Charles. Tumalikod na siya at naglakad na pabalik ng bahay. Narinig niya pang tinawag ni Charles ang pangalan niya. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad. Nang makapasok ay bumungad ang mami at daddy niya sa kanya.
Bakit hindi mo pinapasok si Charles? Tanong ng daddy niya. Seriously, Dad? Yes, I'm serious, Claire. Then, I'm not. Palihim siyang umirap at naglakad na patungo sa kwarto niya. Huwag mo akong tatalikuran, Claire. Ama mo ako, kaya dapat irespeto mo ako. Gigil na sigaw ng daddy niya. Bumuntong hininga siya. Saka humarap dito. Sana irespeto niyo rin po ako bilang anak niyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mangyayari ang gusto niyo. Hayaan niyo na lang po ako, Dad, dahil kaya ko naman ang sarili ko. I just want peace, Dad. I'm sorry. Mahinahon niyang tugon, saka nagpatuloy na sa paglalakad patungo sa ikalawang palapag. Maraming araw ang lumipas, hindi pa rin nagpaparamdam si Juan Miguel kay Claire. Ayos na rin siguro yun para tuloy-tuloy ang pagiging tahimik ng buhay niya. Sa mga araw na nagdaan, walang ibang ginawa si Claire kundi ang ikulong ang sarili sa kwarto. Mahirap kalimutan si Juan Miguel, pero paunti-unti ay nawawalan na siya ng interest dito. Kumbaga, minsan na lang niya iniisip ang lalaki. Natutunan niyang alagaan ang sarili para sa kanyang anak dahil yun ang kailangan. Hindi ka na dapat sumama sa akin, Claire. Baka mapagod ka lang eh. Buntis ka pa naman. Bumuntong hininga si Claire habang patuloy sa pagtulak ng cart. Manang Tina, you don't need to worry about me because I am just fine. Nabuburyo na po ako sa bahay kaya sumama ako. At isa pa, wala naman pong dahilan para mapagod ako eh. Maliit pang tiyan at malakas pa po ako. Sagot niya sa matanda. Nasa grocery store silang dalawa at namimili ng mga pagkain dahil matagal na rin ang lumipas nang makapamili sila. Baka mabaliw siya sa loob ng bahay nila kung hindi siya lalabas, kaya sumama na lang siya sa matanda. At hanggang ngayon ay hindi pa rin sila okay ng daddy niya. Muling bumalik ang nakaraan. Magkagalit ulit sila. Alam naman ni Claire na nabastos niya ito nung nakaraan, pero sadyang puno na siya. Kung gusto niya ng respeto, sana'y respetuhin din ito ang desisyon niya. Hindi sila nagpapansinan na animoy hindi sila mag-ama. Para kay Claire, normal lang yun. Darating din ang oras na babalik sila sa dati. Ang ayaw niya lang ay palagi itong nagdidesisyon at ang lahat ng desisyon ito ay hindi naman niya nagugustuhan. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo, Claire. Kung pagod ka, magsabi ka lang ha. Natatakot ako para sa iyo. Natawa na lang siya sa sinabi ng matanda. Imbis na pansinin pa, nagpatuloy na lang siya sa pagtulak ng cart. Tag-isa silang dalawa. Bago pa lang naman sila, kararating lang nila kaya kaunti pa lang ang laman ng cart nila. At dahil may karamihan ang bibilhin nila, napagdesisyonan nilang maghiwalay. Nasa seksyon si Manang Tina ng mga karne, samantalang si Claire naman ay nasa seksyon ng mga gulay at prutas. Kung ano ang mga kailangan ay nilagay ni Claire sa cart niya. Dampot lang siya ng dampot at na matapos ay lumipat naman siya sa kabilang seksyon. Ngunit saktong pagliko niya ng cart ay may bigla siyang nabanggang cart. Nakakunot ang noo niyang tiningnan ang nagtutulak noon at halos bumagsak ang panga niya nang makita ito. It's Asante. Magkasalubong agad ang mga kilay nito sa kanya. Masama ang tingin habang may galit sa mukha. Kinakabahan si Claire na mga sandaling yun. Napalunok siya ng ilang beses. Natatakot ba siya sa babaeng ito? Kasi noon, hindi ganito ang reaksyon niya kapag nakikita niya ito. Bakit sa dinami-dami ng makikita ko, ikaw pa? Ang laki ng mundo, pero rito pa tayo magtatagpo. Nakangising saad ni Asante. Bumuntong hininga siya. Ayaw ko ng gulo, Asante. Mahinahon niyang sabi saka inatras ang cart. Pero sumunod si Asante at sinadyang banggain ang cart niya. What is wrong with you, Asante? Nananahimik yung tao tapos guguluhin mo. Ang sabi ko, ayaw ko ng gulo. But I want. Putol nito saka naglakad palapit sa kanya. Paano kung gusto ko ng gulo? May magagawa ka ba ha? Tanong nito at pinag-cross ang mga braso sa harap ng dibdib. Gusto mo si Juan Miguel, di ba? Go, angkinin mo na. Hindi ko na mahal si Juan Miguel at magpakasasa ka sa kanya. Akala mo hindi ko nakakalimutan yung ginawa nyo? Then, you're wrong. Ganyan ka ba kahayok, Asante? Simula pa lang iba ng tingin ko sa'yo. Asyumera ka, Asante. Asyumera ka. She slapped her.
No? Ako pa as asyumera ngayon? At least, nasarapan sa akin si Juan Miguel. Isayo, he can't make love to you the hell out of you because you're pregnant. If I were you, I will let him pack me all day. Baka magsasawa na sa'yo si Juan Miguel. O nagsasawa na siya, kaya ako ang pinili. Dahil sa galit, binawian niya rin ito, sinampal niya rin ito sa mukha. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Asante. Kahit buntis ako, hinahayaan ko pa rin si Juan Miguel, pero lahat ng bagay ay may limitasyon. Magkaiba tayo, Asante. Ako, kontento na ako sa isa, at ikaw, masyado kang uhaw. Nanggigigil niyang sabi habang nanlilisik ang mga mata rito.